Magkabagbag damdamin pala mga kababayan yung kwento ng Sampaguita Girl, yung binansaga na Sampaguita Girl na sinipa, pinagmalabisan mga kababayan ng isang gwardya ng ng Mega Mall. Heartbreaking yung istorya ng kanyang buhay. Kaya lang yung ibang mga social media personalities nakisawsaw na po sa kontrobersya, pati mga artista. Kaya lang yung ibang mga social media personalities, sablay po yung mga sinasabi, lalo na po ni Rendon Labrador. Ito kasi pong si Rendon Labrador, basta lang to sumasawsaw, pasikat. Yan ang style man ito ni Labrador. Pag may mga trending po na mga kung anong kwento, biglang sasakay, tapos ibabas niya yung kung sinong gusto niyang ibas. Sablay mga kababayan ang sistema nitong si Rendon Labrador. Yan sinisi yung magulang. Sabi niya ang tamang sisihin dito ay yung magulang nung batang babae. Anak kayo ng anak, tapos hindi ninyo mabigyan ng tamang kinabukasan. Nasaan ang mga magulang niyan? Mga irresponsableng magulang na damay pa yung guard sa inyo. Nagbabantay na nga lang, natanggal pa sa trabaho. Sabi ni Rendon Labrador. Iwala sa ulog yung komentaryo mga kababayan ni Rendon Labrador. Yung mga magulang ng bata, tama ka doon. Mga mahihirap sila, pero may karapatan din silang magpamilya at mag-anak. At sa nakita ko po, 3 lang naman po sila. 3 magkakapatid lang naman sila. Ito, pagkatapos ito yung bunso. Itong bunso, tinulungan namin ito nang pumunta kami last year sa Maynila. Kasi nakikita ko, nagtitinda ni ng kamya at Sampaguita. Kapatid pala ito nito na nag-viral na Sampaguita Girl, binansagan. Pero kamya yung tinitinda niya. Parang Sampaguita rin. Ito kasi po, may kapansanan siya. Kikita ninyo, buti pa itong isang Bel Enriquez po. Napakabait niya mga kababayan. Tinulungan pala to noong last year at siya po yung nagkwento ng kalagayan ng kanyang pamilya. Tapos inalipusta mga kababayan ni Rendon Labrador. Kayong mga social media personalities, social media vloggers, kung wala kayong maitulong sa ganitong mga mahihirap na tao, tumahimik na lang kayo kaysa magsalita kayo ng masasama. Wala man kayong naitulong. Anong kinalaman ng magulang sa pang-abuso ng gwardya? Bakit napunta sa magulang ang sisi? Yung mga magulang nitong bata, kahit mahirap sila, may karapatan din silang magpamilya. Ang walang karapatan po, yung paninipa, yun ang mali, yun ang dapat na sinasaway po ninyo, Rendon Labrador. Kung bawal doon yung pagtitinda ng Sampaguita or kamya, pinagsabihan niya sana, bawal dito. Pero yung sipain mo at saka sirain mo yung paninda, that is too much. Sobra. Sinipa niya yung bata, mga kababayan. 18 years old na pala to, mga kababayan. Kailang maliit. Kaya, ang ginawa ng bata, by instinct, lumaban siya. Kasi, sinira po yung kanyang paninda. Nakaupo lang siya doon, mga kababayan. At maluwang yung daanan. Hindi man nakaka-istorbo sa mga mall, goers. O ngayon, tanggal yung security guard. Ang ibig sabihin nun, hindi yon inaalaw ang ganong pagmamalabis ng management ng mall. Pagkatapos sasabihin ni Rendon Labrador, nadama yung gwardya sa inyo, nagbabantay na nga lang, natanggal pa sa trabaho. Dapat talaga pong tanggalin yon sa trabaho kasi masamang ugali. May pagka-terorista yung pag-ugali niya. Patulan ba naman yung bata? Napakaliit. Tapos i-destroy yung kanyang paninda. Pinapaalis tapos biglang inagaw yung Sampaguita at sinira niya yung paninda. So, napakawalang puso mga kababayan. Nagawin niya yan. And siguro naman siya, isa rin siyang anak mahirap. Kasi kung may kaya naman itong gwardya, malamang hindi siya magtrabaho as gwardya. Diba? So, hindi niya naintindihan yung kalagayan ng isang nagtitinda. So, buti pa mga kababayan siya, si Rosmar,
Sabagay, kakandidato si Rosmar, kaya galit naman yung mga bashers ni Rosmar, nakisakay naman niya. At least tumulong, hindi tulad ni Labrador, nang bas lang po siya. Tapos po, kumampi pa doon sa mali, sa gwardiya. Pero si Rosmar po, sabihin na natin nakisakay si Rosmar, pero ang importante doon, tumulong siya. Ayan si Rosmar, Rosmar Tan. Nahanap si viral Sampaguita girl, binigyan ng tulong. O di bali, nakisakay siya at nagpasikat din. Yung kanyang pagpasikat po, nakatulong sa bata. Hindi tulad ni Labrador. Lahat lang pangbabash. Wala man na itulong. Pagkatapos, sinisi pa yung magulang. Kayo lang ba na may mga kaya ang may karapatan mag-anak? Ang purpose nila kung bakit nagpapamilya sila kahit na mahirap, para sa pagtanda nila, may pamilya sila na aakay sa kanilang pagtanda. Yan ang rason yan. And that is a right of every human being, of every Filipino. The right to life, guaranteed by the Constitution. Naintindihan mo, Labrador? Tularan mo na lang sana si Rosmar. Kahit pasikat, dami ding nainis. Siyempre, yung iba nainggit din sa yaman ni Rosmar. Sige kasi display ni Rosmar, mga kababayan, na ang pera niya. Anyway, pera naman niya yun. Tapos ngayon kumakandidato. Siyempre isipin ng iba, pasikat na niya sumakay sa viral Sampaguita girl para mapansin ng tao. Di na bali, tumulong naman yung tao. Yan si Rosmar. Nahanap ng social media influencer at entrepreneur na si Rosmar Tan, ang babaeng nag-viral na binansagan bilang Sampaguita girl. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ng negosyante na nakita na niya ito at agad siyang nagbigay ng tulong pinansyal sa babae. Sabi niya rito, para sa Sampaguita girl, mag-aral kang mabuti at tapusin mo ang pag-aaral. Huwag ka nang magtinda ng sampaguita sa mga bawal na lugar para walang problema, saad ni Rosmar. Dagdag pa niya, magsimula ka na lang mag-business sa labas ng bahay niyo. Sa post ni Rosmar ay makikitang nagpadala ito ng 10,000 para makatulong sa kung anuman ang gagastusin nito o gastusin nito. So sabi dito, naka-video call ko siya at nakita ko mga frame na nakasabit sa bahay niya. Nag-aaral talaga siya. Pagpapatunay ni Rosmar, pinayuhan niya rin ang dalaga na mag-aral ng mabuti para sa kanyang future. Aral ka ng mabuti para sa magandang future at tapusin mo ang pag-aaral mo. Dagdag pa niya, magtinda ka na lang ng inihaw o Rosmar Skincare sa labas ng bahay nyo. God bless sa iyo, Jenny. Jenny pala yung pangalan. Tapos may nabasa ako sa social media post ni Rosmar. Pati daw yung natanggal na gwardiya, tutulungan din. IR niya. Pero siguro, i-orient ng mabuti. Kasi nangangailangan din siya ng gwardiya sa kanyang establishment. Kasi di ba tinanggal? I-orient na siguro na huwag nang ulitin ng ganong karahasan. Pagmamalabis sa kapwa, lalo na sa bata, sabihin pang 18 anyos na. Pero napakaliit ng babae, mga kababayan, kala ko nga, paslit pa, mga kababayan, ang itsura. Napakaliit pa, mga kababayan, pero 18 anyos na pala siya. O ngayon, hindi pumayag yung ating mga authorities. Yung police, yung PNP po, pinasamon yung gwardiya sa pagmamaltrato po dito sa Sampaguita girl, PNP summons small guard over viral video mistreating young vendor. Sabi po ng PNP, we already sent summon sa security guard at security agency. In fact, binigyan din natin ng responsibilidad ang security agency na siya ang magbitbit sa security guard sa pag-appear dito sa SOSYA. PNP SOSYA, ibig sabihin, Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. Under yan ang PNP. So sabi po dito, sa security guard, maaari ang pinaka-minimum nito ay fine. Pero nakikita namin sa senaryo, may posible na ma-aggravate ang mga scenarios or situation, kaya baka maaring suspension. Masuspindi siya, mga kababayan. Pero yung mall, dinismiss na po. Pwede siya magtrabaho sa agency, ma-assign sa ibang mall siguro, pero sa SM, bawal na siya.
dinismiss nga po. Karapatan yon ng kliyente ng agency, yung SM. So makakapagdesisyon sila kung sinong gustong gwardiya ang dapat na i-assign sa kanilang establishment. Ito yung sabi ng PNP. Pakinggan natin. Sa kanilang eskwela dahil po pade-demolish lang daw po ng bahay nila at yun po ay pinatunayan din ng barangay kung saan po nakausap din po namin yung barangay kung saan sila nakatira. Ika-clarify po natin na yung bata po ay totoo pong estudyante. In fact nga po, siya po ay scholar ng isang private institution at matalinong bata. At nagsusumikap lamang po na madagdagan yung mga pangangailangan nila sa kanilang eskwela dahil po kade-demolish lang daw po ng bahay nila at yun po ay pinatunayan din ng barangay kung saan po nakausap din po namin yung barangay kung saan sila nakatira. Naglabasan kasi po yung mga kwento na baka hawak ng sindikato, ginagamit lang at yung uniform hindi totoo, basta't nagsuot lang ng uniform para kaawaan ng mga tao. Kinonfirm na ngayon ng pulis kasi nag-imbestiga sila. Totoong estudyante at scholar nga yon. Kaya lang, nasunugan daw ng bahay. Kita ninyo? Nagsusumikap yung bata para makatapos. Maangat sa buhay yung kanyang pamilya. Tinutulungan yung kanyang magulang. Ibig sabihin, hindi man sila mga tamad at palaasa lang. Nagbabanat ng boto. Mr. Rendon Labador, maiya-iya ka naman sa katawan mo. Buti yung katawan po ninyo, malaki ang katawan ninyo. Kaya-kaya ninyo maghanap buhay ng may mataas na revenue or income. Ito po yung kaya lang nilang hanap buhay, magtinda-tinda ng sampagita, ng kamya. Pagkatapos, pagsasalitaan mo pa ng ganyan yung kanyang pamilya. Nasaan ang kaluluwa po ninyo, Mr. Rendon Labador? Basta lang kayo magsalita, hindi kayo nag-iisip. Basta lang gusto ninyong sumakay sa mga viral videos. Tularan mo kaya si Rosmar na at least tumulong. Kahit sabihin pa ng iba na nagpasikat na niya si Rosmar na naman kasi tatakbo sa politika. Di na bali nagpasikat, tumulong naman. At least yung pasikat niya nakatulong. Kasi yung pasikat po nakapirwisyo pa. Tulad ni Labador. Nakapirwisyo na, nakasakit pa ng kapwa. Yung nasaktan niya ng kanyang masamang pananalita, yung mga kapos pa sa buhay pero nagsisikap. Tama po, mga kababayan? Makabagbag damdamin pala yung kwento nitong pamilya. Ito yung kwento, mga kababayan, ni Bel Enriquez. Isa pong children's rights and welfare advocate po siya. Yan po mga post niya sa kanyang page. Tinutulungan niya talaga yung mga batang kapos. Yan yung post niya. Sampaguita girl in viral clip. An 18-year-old scholar in private school, not a syndicate member. Sabi ng pulis. Ayan siya, mga kababayan. 3 magkakapatid. Ito yung nabigyan ko ng 100 pesos last year po na nagtitinda ng lumapit sa akin ng kamya. Binigyan ko na ng 100 pesos. Binibigay sa akin yung paninda niya. Sabi ko, itinda mo na lang sa iba. Ito yung post niya. Basahin natin, mga kababayan, para malaman natin kung anong kwento. Posted siya April 19, 2024. Malaman natin anong kwento ng pamilya nito. Nirepost niya ito kasi nakita niya sa viral video nga po. Sabi niya, as I walk home from dinner, I saw 3 children sitting on the sidewalk, their faces illuminated by the dim light of a street lamp. Darwin, with his club feet. Ayan si Darwin, was the youngest at 11 years old. His older brother, Dan, 22, sat beside him. His arm protectively draped over his younger sibling. Next to them was Jen, a senior in high school, who needed 2,650 pesos for her graduation fee. Ito si Jenny, nagsusumika po, mga kababayan, na makagraduate. Last year ito, ang kwento niya. Ay hindi last year, ay tama, last year, 2024. So sabi ni Bel Enriquez, I could not help but be moved by their story. All 3 of them were kamya vendors selling their wares every night to
to make ends meet. They were working tirelessly to earn enough money to go to school, dreaming of a better future for themselves. Hindi po sila nanlilimos. Nagbabanat sila ng buto, pagkatapos gaganunin lang ng gwardya. Hindi man po nakakaistorbo. Nauupo lang doon sa hagdan, papuntang mall, at nasa tabing kalsada na nga po. Malayo na yon, nasa baba na yon. So, sobra yung pagmamalabis. Pagkatapos, yun pa yung kinampihan ni Rendon Labrador. Anong klaseng tao ito si Rendon Labrador? Napaka matapobre mo naman. So sabi ni Bel Enriquez, without hesitation, I invited them to my place. Buti pa to. May gininto ang puso. I wanted to help them in any way I could. I gave them grocery bags filled with food in some cash to help them with their expenses. As they thanked me profusely, tears welled up in my eyes. These children deserve so much more than what life had handed them. Naintindihan mo na rin doon, Labrador. Nag-imbestiga ka sana muna. Ano ba yung kalagayan ng pamilya? Bakit yun ganon? Sa isang tingin nga lang po, masasabi, hindi man yan magtitinda ng ganyan, mga bata pa, kung galing sa marangyang pamilya, makikita mo sa itsura, kaya nagtsatsaga sa ganon. Pagkatapos, gaganunin ninyo. Magsasalita ka pa ng ganyan sa kanyang pamilya. Inasunugan na pala yun. Sisisiin mo yung magulang kasi anak ng anak. Kayo lang na mga mayayaman may karapatan mag-anak. Wala bang karapatan yung mahihirap magpamilya? Hindi naman sobra yung number ng kanyang mga anak. 3 lang naman sila. Kaya lang talagang galing sa mahirap na pamilya. Nagsusumikap na umangat din sa buhay sa pamamagitan ng pag-aaral. Ayaw sumuko. So sabi ni Bel Enriquez, I listened to their stories, their hopes, and their dreams. Darwin wanted to become a doctor. Imagine that. Despite his physical challenges, Dan wanted to find a stable job to support his family. May mga pangarap sila po. Jen dreamed of going to college and pursuing a career in business. I made a promise to myself that night. I would do everything in my power to help these children achieve their dreams. I would support them, guide them, and provide them with the opportunities they deserve. They were not just kamya vendors. They were bright, determined individuals with potential waiting to be unlocked. As they left my home that night, I watched them walk away with a renewed sense of hope in their eyes. And I knew that together we could change their lives for the better. Because every child deserves a chance to succeed, no matter where they come from. And I would do everything I could to make sure that Darwin, Dan, and Jen got the future they deserve. Mabuhay ka po, Madam Bel Enriquez. Pambira po ang mga taong tulad ninyo na may gininto ang puso. Tama po, hindi tulad ni Rendon Labrador, maitim ang puso, mga kababayan. Yan sobra kaitim ng puso nito. Nasaan ang mga magulang yan? Mga irresponsableng magulang na damay pa yung guard sa inyo na nagbabantay na nga lang natanggal pa sa trabaho. Ang tamang sisihin dito ay yung magulang nung batang babae. Anak kayo ng anak tapos hindi ninyo mabigyan ng tamang kinabukasan. Ganyan, mga kababayan, ng mga walang kwintang tao. Tingin ko nga sa ganyan mga tao, mga kababayan, hindi na tao, mga taong walang kaluluwa, mga kababayan. So ako, tingin ko, with this incident na nangyari sa kanilang buhay, marami, other than Rosmar at itong si Bel Enriquez, marami ang maantig ang puso at tutulungang makabangon sa buhay itong pamilyang ito, mga kababayan, na pinagsasalitaan pa ng masama ni Rendon Labrador. Imbis na tumulong, mga kababayan, kasi maganda din naman ang buhay niya. Mayaman sila. Sikat siya, mayaman. Kumikita ang kanyang kabuhayan. May gym business din yata ito. Kaya malaki yung katawan. Pero kung magsalita, mga kababayan, talagang mawawala yung respeto mo sa taong ito. Ngayon, may latest na post si Bel Enriquez. Siya na ngayon yung binabash. Siya yung taong tumutulong, siya pa yung binabash.
Ito yung post niya ngayon, no? Nabasa natin kasi chineko yung kanyang page. Sabi niya, "Dear friends and followers, I find myself facing so deeply troubling in unkind comments directed at me online. And I am left wondering what could have prompted this negativity. Throughout my journey, I have always held a profound appreciation for the Filipino people, whom I regard as some of the most wonderful and beautiful individuals in the world. It is truly disheartening to encounter such harshness, especially when my intention has always been to celebrate and uplift our shared humanity." Parang itong si Bel Enriquez, hindi man yata Filipina ito. Ayan siya eh. Tama, hindi siya Filipina yata. Oh. Lives in Pines, Florida, New Jersey. Pero Enriquez ang kanyang ang apelyido. Studied International Studies at Columbia University. Baka Spanish, mga kababayan, ang kanyang lahi. Kasi Enriquez. Kaya lang nakakalungkot, binaba siya po, mga kababayan. Sabi niya, for over 2 decades, I have dedicated my life to philanthropy, working tirelessly to serve the underprivileged, including street dwellers and children facing life-threatening illnesses. My commitment to giving back has always stemmed from a place of love and compassion, striving to make a positive impact in the lives of those who need it the most. Importantly, I want to clarify that I have no intention of running for office despite some are trying to influence me. Ay baka Filipina siya, kaya lang lumaki sa Amerika, sa New Jersey. Kasi Bel Enriquez, yung mukha naman po, parang Pinay din naman. Ayan So pinagdududahan siya na baka tumakbo. Tulad ni Rosmar. Kasi tumutulong siya. Wala niya akong intensyon of running for office despite some are trying to influence me. My passion lies in service and support, not in the political arena. I believe in making a difference through direct action and community engagement rather than through political ambition. Let us strive to foster a more compassionate dialogue, one that reflects the warmth and kindness I know exists within our community. Thank you for your continued support and understanding as I navigate this challenging moment. Together, we can rise above negativity and continue to spread love and positivity. So tumulong nabas pa siguro mga kababayan itong si Bel Enriquez. Gano'n naman talaga kami nga po. Pag tumutulong kami, nag-feeding, nag-gift-giving, yung last time, yung December, hindi ma-appreciate ng mga bashers ko. Hindi ko na lang po pinapansin sabi ko, yun naman talaga po ang tao ngayon. Sabi sa Bible, maraming tao na ganyan, mga kababayan, in the last days. In the last days, ang mga tao, mahal lang nila yung sarili nila. Sabi po sa nasusulat. Kaya ako hindi po nagtataka. At hindi na rin ako napipikon sa mga panlalait ng mga tao. The unkind people around, mga kababayan. Gumawa ka na ng mabuti, masama ka pa rin. Tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Gumagawa na siya ng tama, ng mabuti. Siya pa yung sinisiraan. Pinagsasabihan ng kung ano-ano. Nilalapastangan. Pero yung lapastangan, nagbanta pa nga po, yun ang good sa kanila. O diba? Yan ang pinagtatanggol nila, mga kababayan, yung lapastangan, balahura. Yan ang description ng mga tao ngayong panahon. Basahin natin. 2 Timothy chapter 3, the dangers of the last days. You should know this, Timothy. Sabi ni Pablo. Sulat niya ito. Pangalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. That in the last days, there will be very difficult times for people will love only themselves. Kita ninyo? And their money. They will be boastful, mayayabang, and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. Mga walang utang na loob.
You see? Tinulungan mo na. Walang utang na loob nga eh. May masasabi pag masama sa'yo. They will consider nothing sacred. Nagtaka pa kayo kung bakit sinigong mga kababayan, pati Diyos pinagmumura. O tingnan ninyo, yung Los Angeles, mga kababayan, proud sila na walang Diyos sa kanila. Nasunog, yung nagsalita na MC po, nag-sorry na, nag-apology. Siya yung nagsabi na yung Los Angeles, godless town daw. Ngayon, tinamaan mga kababayan ng hellfire. Ginawang impyerno. You see? They mock God. Never mock God, sabi sa Bible. Ano pa sabi diyan? They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. Parang si Sara Duterte. Mahilig mag-slander. Pagkatapos, walang kontrol sa sarili, pati sa kanyang pananalita, mga kababayan. Pinagbanta ng Pangulo, papatayin niya daw. Ipapapatay niya. Yan o. They will be cruel and hate what is good. Kung ano yung tama, galit sila. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. They will act religious. O, tingnan ninyo mga kababayan. Laging bukang bibig. Lahat para sa Diyos at bayan. Pero gusto magpresidente sa impyerno. Kita ninyo mga kababayan. Hindi magkakamali ang Bible. Exact description po. Yan o. They will act religious. But they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. Yan sabi po ng sulat ni San Pablo kay Timoteo. Stay away from people like that. Dumistansya daw kayo sa mga taong ganyan na akala mo religious, laging sinasabi, binabanggit ang Diyos, pati sa official communication, pero mahilig magbanta. Nagets na ninyo mga kababayan kung bakit sila ganyan? Pati ito si Bel Enriquez, tumulong na po, binabas pa ng mga tao. Yan o, ang nambabas sa kanya, yung mga wala man na itulong. Yan o, ang dami niyang natutulungan mga kababayan. Tapos pinagsasalitaan pa siya ng masama ng mga nagko-comment sa kanyang page. Ganon ang tao ngayon. In the last days, ganyan talaga ang uri ng mga tao. Kaya ako po, hindi ko pinapansin yung mga nandalait sa akin kung ano-ano pinagsasabi. Bakit ko sila papansinin? Gagawin ko na lang po kung anong tama. Wala akong paki sa inyo. Ang iba dyan, nainggit lang. Lalo yung pabalik-balik kami sa sa Palasyo Malacanang. In-invite mo po kami ni Mrs. Hindi man ako pupunta doon. Hindi kami pupunta ni Mrs. kung hindi kami na-invite. Hindi ka man pwedeng pumasok sa palasyo without an invitation. Naintindihan ninyo? Alangan man, sino man po ako na tatanggi sa imbitasyon ng palasyo, palasyo na yung nag-imbita sa'yo. Hindi ka pa pupunta? Kahit siguro kayo ay imbitahin, pupunta kayo, pinaimbita ka ng Pangulo. Inggit lang kayo, paimbita din kayo kasi tumulong kayo sa ating gobyerno, sa ating presidente. Baka mapansin din kayo, iimbita kayo. Kainan. Ganun lang po. Tumulong kami ni Mrs. sa kampanya dito sa Bicol kay presidente, kay BBM. Siyempre, bilang pagtanaw ng utang na loob siguro ng palasyo, ini-invite kami. Anong masama doon? Diba? Ayan man lang po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.